So today, excited kayong magtuloy sa ating series? Amen. I know maraming absent, pero let's not miss, wag din tayong maging absent sa ating pag-aaral at pagtutuloy ng pag-aaral sa ating series. Sabi nga ng ating worship leader, Lord, thank you sa pagtutuwid at pagtuturo mo sa amin. Kaya nga at the end of the day, our goal is that we're gonna be thankful to God, our loving Father, for teaching us, correcting us, and shaping us, molding us in a way that we are blameless and pure as children of God through His discipline. Amen? Amen. So before we dive into the word this morning, let's come before the Lord in prayer. Father God, we thank you for today. We still thank you that you are the God of the weather. You are the God of circumstance. And we know, Lord, that you are in control over everything. That's why we thank you, Panginoon, for bringing us here together so we can celebrate you together and study your word together. And we just ask for your mighty presence to move in this place. Holy Spirit, come speak to us through the preaching of your word. And we thank you, Holy Spirit, that it is you who will guide us into all the truth. May you be glorified in everything that we do. May you be in the center of it. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So sige, balikan natin yung pagtuturo ni Pablo, no, sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya. Ito yung verse natin for the whole series. So siguro by next Sunday, last Sunday natin yon, kabisado nyo na to. May madadagdag na kayo sa memory memory verse bank nyo. Diba? May marirecite na kayong hindi lang John 3:16. So even sabi sa Philippians 2, let's open our Bibles in Philippians 2, verse 14 and 15. Let's read it together. 1, 2, 3, read. Do all things without grumbling or disputing, that you may be blameless and innocent, children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world. So yan po ang layunin ng Panginoon para sa mga taong nag-decide na sumunod sa Kanya. Diba? Yun yung sinasabi ni Sister Cyrene kanina na, Lord, I give you my life. I surrender my life to you. Today, I decide to follow you, Jesus. So for us to follow Jesus, kailangan nating ma-set apart sa mundo. Kasi iba po ang daan ni Kristo. Tama? Iba po ang pamamaraan at pamumuhay ni Kristo. At kung tayo ay makakasunod sa Kanya, para po tayo manatili na tapat, last Sunday, di ba, pinag-aralan natin, faithful until the end, at patuloy tayong maging matatag sa pananampalataya dito sa mundong pabago-bago, maingay, madumi, masama. Ayan na po, sabi, tayo po magniningning hanggang dulo kung tayo ay magpapaturo at magpapatuwid sa Panginoon. Kasi sabi, crooked na twisted na ang generation natin. Amen? Ibig sabihin, nababali na ang batas, naiiba na ang tama, diba? Minsan sa bahay, anak na ang nagiging magulang. Tama ba yun? Diba? Ang anak na yung nagsisermon sa nanay. Diba sinabi ko hindi ganyan. Diba? Baliktad na. May natutwist na, diba? Ang totoo. So, our culture now is twisting and shifting our perspective when it comes to the truth, when it comes to the right order. At sabi, para tayo ay manatiling matuwid, na lumalakad bilang mga anak ng Diyos, kailangan magpaturo tayo sa Panginoon. Nang sa gayon, hanggang sa huli kapatid, nagniningning ka. Sabi, shine bright like a diamond in the sky. Diba? Pag nakita ka nila, hindi lang mukha mo ang nagniningning because of the oil, pati ang buhay mo nagniningning. Pag tiningnan ka, wow, napakaliwanag naman itong taong to. Diba? Nagkakagulo na yung mundo, nagbabagyo na. Hallelujah, praise the Lord pa rin siya sa Sunday. Diba? Naka-OOTD ka pa kahit bumabaha na sa inyo kasi Sunday's best Diba? So nakikita nila yung iba sa'yo, kapatid.
Hindi ka nagiging kapareha ng mundo. So it's the discipline of God that will guide us and teach us to stand correct and to stand firm on what is true. Kaya sabi, hanggang huli, makikita ka ng mundo na nagniningning. Totoo yan. Kasi pag dumating ang ating Panginoong Jesus, di naman na siya muling tatapak dito sa lupa eh. Kasi tapos na ang role niya na yon. Naipako na siya sa krus. So ang gagawin na lang niya, pagdating niya muli sa kanyang pagbabalik, hihintayin na lang niya tayo sa ere. Kaya tayo aangat eh, bilang mga kaluluwa, ang mga namatay at ang mga gising pa, ang mga buhay pa, kakatagpuin ang ating Panginoon sa ere. Kaya makikita ng buong mundo, ay sila pala yung mga stars dito sa... Kasi ibig sabihin, kayo ang mga nanatiling nananampalataya at tuwid hanggang dulo. Amen? Gusto ba natin yun? Na hindi tayo nawawala sa pagiging matuwid at pagiging totoo sa pananampalataya kahit anong pagkakataon? Amen. The discipline is the key that will help us be firm in our walk in faith and in our relationship with God. Disiplina po ang isa sa mga susi, isa sa mga importanteng marka ng isang champion. Kasi ang bilang anak ng Diyos, dapat tayo po merong self-control. Remember, isa yan sa katangian ng Santong Espiritu. May self-control. Para saan ba yung katangian na yan kung hindi importante ang disiplina? Tama? Saan natin kailangan ng pagpipigil sa sarili kung hindi para sa pagdidisiplina ng ating sarili? Amen? So today, we're gonna talk more on that one as we speak about being forged by discipline. Sabi dito, if we want to live as true champions for Christ, if we want to stand firm in this dark world, discipline is not optional. Sabi mo sa katabi mo, hindi option ang disiplina. It is essential. It's not optional, it is essential. Pag sinabing essential, kailangan. Para daw nga tayo ay manatiling tuwid at nakatayo bilang mga anak ng Diyos. And Paul, being one of the greatest champions of the faith, si Apostol Pablo, mga kapatid, ang sinabi niya sa 1 Corinthians 9:24-27, let's read it together. Hindi ko nagagamitin yung clicker ko. I'll just rely on my friends back there. Sabi dito, do you not know that in a race, all the runners, akala ko walk. Runners run, but only one receives the prize. So run that you may obtain it. Every athlete exercises what? Self-control in all things. Say the words, all things. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. So I do not run, what? Aimlessly. I do not box as one beating the air, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. Sabi nga, our faithfulness to God is not on a Sunday. It's not before eating. Diba? Doon lang tayo nagpipray pagkakain eh. Doon lang tayo faithful kay Lord. Pero ang sabi, ang ating katapatan ay hanggang huli. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. So meron din palang mga Kristiyanong nadidisqualify. Hindi dahil hindi ka mahal ng Diyos, kung hindi dahil hindi natin natututunang magpigil sa sarili at disiplinahin ang ating sarili. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, ikinumpara niya ang buhay ng isang mananampalataya, ang buhay ng isang anak ng Diyos, isang Kristiyano, sa isang paligsahan. Kaya nga sabi niya, do you not know that you are all in a race? And all the runners, what? Run. Tingnan mo nga yung katabi mo. Kung tinatamad, patapikin mo. It's time to run. It's time to run, kapatid.
Kasi ang sabi, kung nandito tayo sa pananampalataya, ang buhay Kristiyano pala ay parang paligsahan na kailangan tumatakbo tayo palagi. Dahil merong gantimpala sa huli. Kaya nga ang katapatan hanggang huli kasi ang prize nasa huli. Wala naman nag-a-awarding sa start line, no? 'Di ba? Pagkadating mo doon, best in costume. Wow. 'Di ba? Hindi naman ganoon ang awarding pagka sa marathon, 'di ba? Sa race, laging sa huli. Kung sino ang nakakatapos, kung sino ang nakakagawa ng tama, yun kapatid ang nakakakuha ng premyo. Kaya nga sabi nila, huwag mong hayaan na makontrol ka ng katawan mo. Sabi, discipline your body and keep it under control. Kasi baka kaka-preach mo, kakabanggit mo ng memory verse, ma-disqualify ka kasi ikaw mismo walang disiplina sa sarili. So malalaman natin paano ba mawala ng disiplina sa sarili at paanong maging disiplinadong mananampalataya o anak ng Diyos. Amen? So this is how Paul compares our Christian life to a race, and it's a competition that requires strict training. Kaya nga sabi, ang bawat atleta daw, they exercise, they train. Sometimes tayong mga Christian, gusto natin, try lang. Christians are not called to just try. Christians are called to be trained. Try ko lang ha, ayoko na, pag di na kaya. Pero you have to train yourself so that you can do it. Kaya nga walang atleta na nanalo sa isang patimpalak, tama, nang hindi ng strict training. May discipline sila. Gigising ka ng umaga, 6:00 pa lang. Tapos bawal ka kumain muna. Ang kain mo na niyan, 9 a.m. pa. Tapos kailangan prutas, fiber, para hindi puro fats yung katawan. Para makalundag ka at ma-shoot mo yung bola. So yung iba, kahit gabi na, natutulog na ang lahat, they still train, strict training. Because what? They know the prize at the end. They want to get the prize. So they discipline their body. So yan yung gusto kong imahe na makita nyo na lahat tayo dito, whether leader ka or member ka or attender ka, if God calls you to a life in Him, it's gonna be a race. And we gotta keep running. Bawal po ang tamad sa buhay ng mga anak ng Diyos. Kaya nga sabi, hindi po ako tulad ng isang boksingero na sumusuntok ng walang target. Kita niyo po ba si Pacquiao nanalo? Tapos ang ginaganon niya yung referee. O kaya yung poste. Kung ano lang yung masapak niya. Hindi, di ba? May target, may goal. So mga kapatid, ganun din tayo. Our greatest prize, and it's so worth it, that nothing in this world will compare to it. It's not just eternal life, but Jesus Himself. We cannot get Jesus here in this world. Hindi mo siya mabibili sa mega mall kahit mag-sale. Hindi mo siya mai-experience sa podium kahit na may discount. But living a life of a Christian, of a children of God, blameless, innocent, and pure, is what will get you to Jesus. So today, let's continue to follow Jesus. Sabi mo sa katabi mo, run. Wag mo na ngayon. Sit back muna kayo. Mamaya na kayo mag-run. Di pa tapos. So let's run. So today we're gonna talk about 4 things. So hahatiin natin siya. Meron kayong mga handout. I made it easier for you to follow. You have handout there. You can write your notes there. You can fill in the blanks para magising kayo. Kasi pagka na-miss nyo ang isa sa mga word na yan, sayang. Sayang naman, di ba? So yan po, yung gamitin yung notes for today. You can share it with your life group. You can share it with your family as you learn something today. So let's go on with our first table. Bakit nga ba kailangan ang disiplina? If it's not optional, why is it essential? So the first one that we're gonna talk about is the purpose of discipline. Can we show that first table there? The purpose of discipline is the why. Bakit?
Kasi kailangan mo, kapatid, maintindihan bakit. Pag hindi mo alam kung para saan ang disiplina, hindi ka magiging disiplinado. Tama? So we need to understand the why, the purpose. And bakit kahit alam natin na essential lang disiplina, ang hirap maging disiplinado. Sa kalsada pa lang, di ba? Sabi, no right turn. Pero sumisignal ng right. Ang hirap. Because there are so many pressure in this world that pulls us away from being disciplined. Yan na yung crooked eh. Sige na, okay na yan. Kumaliwa ka na dyan kahit walang kaliwaan. Kaya mo yan. May ganun pa eh. Minsan meron pa, papadulas ka lang para makaabante ka. Diba? Crooked talaga eh. Kaya nawawala yung disiplina mo. Actually, may kwento po ako dyan. Na-stop po ako from Tagaytay, pabalik ng Manila. Gabi na po yun, so hindi kami familiar sa kalye ng Cavite, Dasmariñas. So meron po doon na sobrang traffic, iniwasan po akong linya na medyo congested. So hindi ko napansin yung solid line. Pag may solid line, bawal ka kasing mag-change ng lane. So yung solid line, hindi ko napansin dahil gabi na, from left, pumunta ako ng right. Pagtawid ko po ng intersection, may kumakaway sa akin na enforcer. Sabi ko, baka friendly lang sila sa Dasmariñas. Yung po pala, may ano na ako, meron na akong violation. And never ko pa pong naka-experience ng violation. Sabi ko, Lord, Jesus, take the wheel. Napaganon talaga ako. Jesus, take the wheel. At lahat po ng pasahero ko nagising din. Kasi pinahinto talaga kami. So pagdating po doon, ang heart ko talaga is to do what is right. If I need to pay for my violation, if I need to get a ticket from my violation, I will receive it kasi mali ko naman talaga. So ang ano doon, may isang enforcer, dalawa pa sila, nagtatawagan. Madaling salita, naghihintay sila kung anong gagawin ko. Hindi sila nag-aas na maglagay, pero parang gano'n na rin. Wag lang manggaling sa kanila para hindi sila yung mahuli. So sabi ko, no, hindi. Kung ano po yung kailangan gawin, na makukuha ko ang lisensya ko kasi di ako makakabalik ng Manila ng walang lisensya. Di ako makakadrive. Pero kailangan ko rin, kung itikitan mo na lang ako para nasa record ko na siya, okay lang din. Hindi po nila magawa. Kasi wala daw po yung resibo sa kanila, wala daw papel, ganun. So hinihintay nila na may sabihin ako na, boss, magkano? So madaling salita po, I need to stay true to the law, be abiding, good abiding citizen of the Philippines. Hindi ko kasi alam kung tinitempa ko eh. Baka pag boss, 1K. Meron na nga pong kasama doon, may 1.5 pa ako rin. Hindi, wag mong anuin. Wag tayong magbanggit ng presyo. Kasi yun po hinihintay, baka naman mas may penalty pa ako, no? Pagka sinabi ko, boss, okay na ba 2K? Diba? Mali mo, 200 lang pala, kumita pa siya ng 2K. So, inihintay ko. Pero syempre, dahil wala rin naman silang magawa, dahil taga-QC nga ako, babalikan ko pa after 3 days lisensya ko, hassle, sige ma'am, palalagpasin ko na pagpalagpasin na namin kayo. Sabi ko, okay, God bless you, sir. Thank you po for the favor. Pero hindi ka nagpakita ng impluwensya nila, di ba? Kasi kunti na lang ako willing na rin, parang yung laman ko para makaalis na makauwi na, Cavite pa to, hanggang Quezon City pa kami. Di ba? Alayo, hindi kami taga ron. Pero sa madaling salita, what do you do when there is a chance to twist what is true? Yun yung mga pressure. Nawawala yung pagiging disiplinado mong tao eh. Yung no mo, nagiging yes. Yung yes mo, nagiging no. So dahil sa pressure ng mundo, nahihirapan tayong maging disiplinadong mga anak ng Diyos. Kaya nga sabi, you need to understand your why so you can say no to the pressure against discipline. So the first thing that we're gonna talk about there, bakit kailangan ng disiplina? Because discipline protects our hearts. It protects our hearts. Sabi nga, without discipline, you're defenseless. Like a city without walls. Pakita nga natin yung Proverbs 25:28. Sabi dito, a man without self-control is like a city broken into and left without walls. Imagine your cell phone without a password. Open sa lahat.
Nakikita ng lahat ng nakalagay dyan. Diba? Yung site na pinupuntahan mo, mga selfies mo. Kasi walang password. Kumbaga, walang defense. Walang taga-defend. So anything is possible. Maaring pwedeng mapasukan ng virus, malagyanan ng virus, kasi walang password eh, di ba? So ganun din pala, ang isang tao na walang self-control daw po, walang pagpipigil sa sarili, para siyang isang syudad na walang pader na nakadepensa sa kanya. It's vulnerable to attacks. It's vulnerable to temptation. It's vulnerable to things that will destroy you. Naintindihan po? Kaya importante ang disiplina, kapatid, that we know when to say yes and we know when to say no and be disciplined about it. Kasi it will protect your heart. Bakit kailangan i-protect ang heart? Kasi yun nga yung pressure against discipline in our world, in our culture now. Yan na po yung tinatawag na customized deception. Wow. In other words, personalized temptation. Because in our culture now, Satan knows about your weakness. Si Satanas, hindi ka naman niya tutuksuhin sa mga bagay na ayaw mo eh. Tama? Si Satanas, tutuksuhin ka sa mga bagay at pagkakataon na gustong-gusto mo. And when you fall into the trap of his temptation, it will ruin you. It will ruin your faith. It will ruin your spiritual walk. It will ruin your relationship with God. It will ruin yourself. Because sabi nga sa John 10:10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Those are the only three things na agenda ni Satanas. Bakit kailangan kang tuksuhin? Bakit kailangan mo magkasala? Dahil gusto kanyang pagnakawan, gusto kanyang sirain, gusto kanyang patayin. Kaya nga personalized, customized deceptions. Si Satanas, personal na rin siya, nag-e-encounter sa atin. Kung anong kahinaan mo, doon kanya tutuksuhin. So anong kahinaan mo? Pride? Lust? Money? Work? Control? Diyan kanya tutuksuhin. Pagka alam niya nang gustong-gusto mo, in control ka, tatanggalan ka niya ng posisyon. Wala ka nang say sa mga bagay-bagay. Diba? Sabi nga sa James 1:14, but each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Sa pansarili mo, na gustong-gusto mo, doon ka aakitin ni Satan. Doon ka niya tutuksuhin. And like I said, when we fall into his temptation, it will be our doomed. Instead na maging blameless and pure, innocent child of God ka, crooked ka na din. Kasi alam ni Satan, ayokong magka-record eh. Pride ko na hindi pa ako nagkakaroon ng violation, tapos magkakaroon ako ng violation. So natitempt din ako, magbibigay na ba ako? Hindi. Kung anong nararapat, kahit makadumi yan sa record mo as a driver, nagkamali ka eh. Pasensya na lang, boss. Talagang hindi ko talaga nakita kung ano pong tamang gawin. That the favor of the Lord, pass na. Yes. Clear record pa rin. Pero di ba, hindi ka naman niya ititempt sa ayaw mo eh. So kung ano ang gustong-gusto mo, kaya kailangan natin ng disiplina kasi it will guard our heart. Even if our heart says yes, if it's no, then no. If it's no, di ba? If it's yes, then yes. Disiplina din po yun. Kung saan ka kailangan mag-yes. Minsan, kailangan mo mag-yes, no ka ng no. Mag-pray ka na, no. Di ba? Magsimba ka, no. Para po daw yun, di ba? Sabi, para siyang syudad na walang defense. Defenseless ka if there is no discipline. Kapatid, temptation will come knocking, and without spiritual walls, it will be let in, and it will attack you in every area of your life. So we have to know how to be self-disciplined or have to have self-control kasi para maprotektahan natin ang ating mga buhay.
Kasi what you tolerate, you allow. Kung ano yung okay na yan, hinahayaan mo makapasok sa pamilya mo. Anong hinahayaan mo makapasok sa pamilya mo? Video games? About demons? About killing and violence? Kapatid, kailangan in every area of our life may self-control. May disiplina. If it's no, then no. If it's not good, it's not good. Don't make it good. Diba? The enemy doesn't tempt you with what you hate, but with what you desire. He crafts deceptions that will look good, feel good, but lead to spiritual ruin. So identify your weak spots and guard your heart. Be disciplined about it. Pangalawa, the purpose of discipline is to persevere, to make us persevere in trials. Discipline helps us persevere. Pag sinabing persevere, magpatuloy. Ano ba ang pinakaano ng persevere sa Tagalog? Pursige. Kahit mahirap, kahit may pagsubok, kasi sabi ko nga, madali lang naman ituloy yan kapag ka-basic, pag kayang-kaya nyo. Nagiging mahirap siyang gawin, kapatid, pagka nagkaroon ka ng problema. Think about it. Pag nagkaroon ka ng problema, anong unang nawawala sa schedule mo? Ang pagsisimba, ang pagsiserve, ang pag-attend. Why? Because hindi mo natutunan maging disiplina sa maliit na bagay. Sabi nga ni Brother Marlon last Sunday, if you're faithful with little, you will be faithful with much. So kapatid, in our walk with the Lord, tinuturuan tayo ng Panginoon maging disiplinado, magkaroon ng mga spiritual habits, 'di ba? So that when the trial comes, kaya nating ma-withstand. Wala pong sundalong nagpe-prepare sa gitna ng digmaan. Ang preparation at training nila as bago pa sila madestino kung saan. Tama? Kaya nga 4 years, 5 years, 6 years, talagang tinitrain nila yung sarili nila para pag dumating ang digmaan, kaya nilang bumaril. Hindi sila yung unang tatakbo, hindi sila yung unang matatakot, hindi sila yung unang susuko. Kasi kapatid, sabi ko nga, our Christian life is not about a sprint. Pag alam mo yung sprint, yung mabilisang lakad lang, nakakita na po ba kayo ng gano'n na ma-action maglakad? Tapos pagod na, mabilis mapagod. Marathon po ang ating ating Christian life. Until Jesus returns, we are continually have to be faithful. Kaya nga until the end. Our prize is at the end. Kaya kung kailangan mong tumakbo hanggang dumating si Kristo, tumakbo ka. Kahit na merong kailangan mong talunan, may high jump, may low jump, lahat na ng jump. Kasi kapatid, yun po ang buhay natin. Sabi nga, pinahihintulutan ng Panginoon ang pagsubok. Kaya nga, sa dalamhati at sa kabiguan. So hindi lang puro saya ang buhay ng Kristiyano. At lalo't higit, dapat tayong tumitindig sa ating pananampalataya sa Panginoon kapag ka naging mahirap na ito. And discipline will help us stand firm until the end. Why? Because the pressure against discipline is our cultural distraction. Yung pressure dito sa mundo, it distracts us, it loses our focus on the Lord. Hindi lang basta social media or entertainment, anong nagpapaalis ng paningin natin sa Panginoon? Problema? Bagyo ng buhay? Alon ng buhay? Na parang si Pedro, nakatingin siya kay Jesus. Nakakalakad ako. Nung nakita niya yung malalaking alon kung saan siya lumalakad, sabi ni Pedro, nalulunod ako. Bakit? Naialis niya ang paningin niya kay Lord. Alam niyo yung kwento na Pedro na yon? When he saw Jesus walk on water? Because he chose to be distracted by the waves around him. Nawala ang paningin niya kay Jesus.
At nung nawala ang paningin niya kay Jesus, hindi naging steady ang paglalakad niya. Kaya pag dumating ang pagsubok, doon tayo nawawala sa paglilingkod, sa pag-ibig natin sa Diyos, sa pananampalataya sa Kanya. Kahit kilala natin na ang Diyos natin ay mabuti, makapangyarihan sa lahat, pero kung hindi tayo natutong madisiplina, kapatid, hindi ka titindig ng matindi sa harap ng pagsubok. Naintindihan po natin yon. Kaya our discipline now, pag sinabing discipline, hindi lang to basta yung punishment. Discipline is not punishment. Discipline is correction and teaching you, guiding you, training you, so that when the time comes that you need what you have been training for, makakayanan mo. Kaya nga parang atlete. Walang natututong mag-shoot ng basketball sa third quarter ng game. They train habang bata pa lang sila, tinuturuan sila, so that when the game comes, game face on. Hindi ka natatakot sa kalaban. You can score. You can win. Kasi you're called to be a champion. Naintindihan, kapatid? So yan yung mga cultural distraction, our social media, anong nagpapaalis ng focus mo sa Panginoon? Is it your job? Is it your habits? Is it your busy schedule? Na hindi mo na nakikita si Lord sa schedule mo in a week, in a month, in a year? Yung ministry mo kay Lord, hindi mo na nakikita? Kasi masyado ka nang busy sa iba. So kapatid, it's the discipline that will helps us persevere even in the midst of trial. So sabi mo sa katabi mo, keep running. The third thing, discipline prepares us for greater calling. Pag sinabing greater calling, kapatid, ito na yung paglago mo bilang isang anak ng Diyos. Kung hindi tayo lumalago, kapatid, kung nagpapainit pa rin tayo ng upuan sa simbahan at hindi pa rin tayo nakakapaglingkod, hindi tayo nag-grow. So we need to allow God to use our life to make an impact sa ibang tao. Kaya nga we are called to serve. Just like the man of God, the Son of Man, He came to serve, not to be served. If that is the way of Jesus, then we are called to serve one another. Tingnan mo yung katabi mo. Tanungin mo, how can I serve you today? Kasi hindi matutupad ang calling ng Panginoon sa buhay ng isang anak ng Diyos kung hindi ka maglilingkod sa iba. Hindi mo malalaman kung anong calling mo until mag-serve ka sa iba. Kasi hindi mo naman pwedeng i-serve yung sarili mo, no? Gifted ako sa banquet, so I'm gonna cook for myself. Kaya nga may iba sa banquet ministry, mayroon silang burden para doon because they just wanna feed, especially those who are hungry. Pag mission sila ang laging tagaluto ng lugaw, taga-prepare ng itlog, tinapay. Kasi nakikita na yung Martha ministry. may sa ibang churches may ganun, may Martha ministry, helping hands. Kasi nagkakaroon sila ng burden. So you will never know the calling in your life until you allow God to use your life for others. So it's the discipline that will prepare us for greater calling. What am I saying? If you can't handle a 5-minute devotional, how will you lead a Bible study? Kung 5 minutes pa lang, ang dami namang verse nito. Hindi ko maisip. So paano pag tinawag ka to disciple others, teach them all the things that I command? Ano bang kinumand ni Lord? Ayoko mag-disciple, di ko alam kinumand ni Lord. Kasi hindi ka nagbabasa ng Biblia. Naintindihan? So paano mo i-request, God, use me mightily, use me. I'm an alabaster jar. Lahat na kinanta mo na. Use it for your glory. Tapos sabi ni Lord, mag-life group ka. Kasi marami sa simbahan, wala pang life group. Kailangan natin ng life group leaders. Lord, ako nga hindi uma-attend sa life group eh. Very good. Hindi ka discipline, tinatamad ka. So kung hindi ka uma-attend ng life group, paano ka mag-handle ng life group? Naintindihan? And it's not growing
When you just settle, okay na ako dito, para hindi, walang disiplina yun kapatid, walang self-control. Naintindihan niyo ba't importante ang discipline sa sarili? Attend kahit na hassle. Because it's for your growth. It's for your own good. It will help you, prepare you for your calling sa Panginoon. Kinol ka to be a worship leader, hindi ka uma-attend ng practice pag Saturday. How can you play with the team? And alam ko, tinawag ako ni Lord dito. Tinawag ka rin ni Lord mag-practice. Tinawag ka rin ni Lord magpa-train. Kasi it will help you fulfill yung calling ni Lord sa buhay mo. And we are all called. Tingnan mo yung mga katabi mo. Calling is not a position. Calling is not a title. Calling is the purpose of God in your life. At lahat tayo, may purpose si Lord sa atin. So magpa-disiplina tayo. 5 minutes a day, magbasa ka. Para may maituro ka. Huwag ka lang yung, hindi kasi ako nagbabasa, kaya ayoko magturo. Magbasa ka. Huwag mong iwasan yung ayoko magturo kasi ako nagbabasa. Baliktad kapatid. Magbasa ka para makapagturo ka. Tinuro ka ni Lord eh. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, and teach them everything I have commanded. So lahat po tayo, yun ang kalooban ng Panginoon na gumawa tayo ng mabuti. At yun po ang paggawa ng mabuti. Ipahayag ang salita, ang katotohanan, ipahayag ang magandang balita patungkol kay Kristo. Naintindihan po natin. Kaya nga, pagka naintindihan po natin yung why, bakit kailangan ko ng disiplina sa sarili ko, kahit mahirap, ba't kailangan ko mag-go into strict training, naiintindihan natin kasi heart ni Lord yan eh. Desire ng Panginoon yan. He has called you for a greater purpose. And bakit nagiging mahirap yan? Because we have consumed devotion. Pag sinabi pong consume, let's read 2 Timothy 2 verse 5. An athlete is not crowned unless he competes according to what? To the rules. Walang nananalo ng sumusuway. Diba? They will be disqualified. So if you are not disciplined, you just do it whatever you want. Gusto ko mag-serve pero ayoko magpa-disciple. Hindi po pwede yun. Gusto kong mag-preach pero di ka naman uma-attend ng prayer meeting. Ay, hindi naman po pwede yun. Paano mo pag-pray ang congregation kung tinatamad ka manalangin? So, we play according to the rules because sabi rin sa Jeremiah 2:13, this is what will test us, challenge us in our discipline when it comes to our calling. My people have committed 2 evils. They have what? Forsaken me. Ibig sabihin, pinawalang bahala nila ang Diyos, pinabayaan nila ang Diyos, the fountain of living waters, and hewed out cisterns for themselves, broken cisterns that can hold no water. Ibig sabihin, iniwanan nila ang Diyos, kinalimutan nila ang Diyos, and ang higit pa doon, sa iba sila sumasalok. Yung lalagyanan nila, it cannot hold any more water. Ibig sabihin, consume devotion, alam niyo we settle for lesser things. Minsan ang problema ng pagiging hindi disiplinado, hindi dahil wala kang pakialam. Minsan hindi tayo nagiging disiplinado kasi devoted tayo sa ibang bagay, sa maling bagay. Sa maling bagay nauubos yung oras natin, sa maling bagay nauubos yung attention natin, sa maling bagay nauubos yung energy natin. Kaya pagdating kay Lord, leftover, minsan wala pa. Lord, pahinga ko na muna ngayon. Hindi mo na ako magsisimba kasi 6 days ako nag-work, overtime pa. OT, oh thank you. Minsan nga yung OT mo, oh thank you pa yan eh. Wala ka naman nakukuha eh. Pero ibinibigay mo kahit yung pahinga mo. Kaya yung panahon mo dapat na para kay Lord, ma-refill ka, Lord, di mo na ako magsisimba today. Pagod ako eh. Na-miss mo. Kaya nga sabi, broken cisterns, alam mo yung cisterns, lagayan. Broken na lagayan na walang mapaglagyan. Kaya tayo, di ba? Tagal na nating Kristiyano pero parang empty pa rin natin. Because we are not truly devoted to God. If you are devoted to God, sabi, in the presence of God, there is fullness.
Kaya nga sabi niya, the fountain of living waters. He is the source of the water of life. So kung gusto mong magalak ka, gusto mong magkaroon ka ng kapayapaan, kaya nga ang sikreto ay babad. Babad. As children of God, dapat hindi tayo yung nasagdag sa sawa kay Lord. Dapat tayo yung laging uhaw, laging sabik. Okay, kung nasan si Lord, doon ako. Kung saan ipipreach yung salita niya, doon ako. Kung saan pag-aaralan yung salita niya, may Bible study, go ako. Kasi gusto ko mapuno. Gusto kong magbabad. If I have 25 hours in a day, I will spend it in the presence of God. Hindi yung Sunday na naman, maghapon na naman kami doon. Kapatid, once a week ka na nga lang magsiserve kay Lord, tinatamaran mo pa. Once a month ka na nga lang nakaschedule sa ministry, nagpa-excuse ka pa. So sa isang taon, 3 beses ka lang nakapag-serve kasi ilang buwan na kung hindi naintindihan. It's not against people, but this is discipline. If we want our life to make an impact to the world, then let's reorder our priorities, our loves. Ibig sabihin, good things can be God things. Yung mga magagandang bagay minsan pinapalitan ang posisyon ng Panginoon sa buhay natin. Kaya minsan leftover yung kay Lord. But when you are in God, when you are in Christ and you're living for Him, give the best to God. Give your best time. Give your best effort. Give your best smile. Give your best energy. Because it's the Lord. Kasi when God gives us something, it's always the best. Even if we don't deserve it, it's always the best. So bakit tira-tira ang ibibigay natin kay Lord? Don't serve God with our leftovers, but worship Him with the best that you got. Be faithful sa maliliit na bagay, kapatid. Be faithful in your small responsibility. Kasi yung pagbabasa mo sa devotion mo every day, God will use whatever you know to teach others. So do not be consumed by this world at wala ka ng puwang para sa Panginoon. Amen? And then when it comes to the last thing ng purpose, discipline helps us prevail over fleshly desires. In 1 Corinthians 9:27, sabi ni Paul dito, I discipline my body and keep it what? Keep it under control. Ako ang boss, sabi niya sa katawan niya. Lest after preaching to others, I myself should be disqualified. Kapatid, sa ating buhay ngayon, dahil hindi pa naman glorified ang ating katawan, we still have sinful nature. We still have our flesh that desires flesh. Kahit ang espiritu natin ay na-born again, na-renew, nabuhay muli, it's gonna be a battle. The moment you choose to follow Jesus, it's gonna be a spiritual battle between evil and good. Because your body will crave evil and your spirit will crave for what is holy. Kaya laging, magpe-pray ba ako o hindi? Laging may ganon. Magsuserve ba ako o hindi? Magpapatiket ako o babayaran ko na lang siya? Laging may ganon. Sa Kristiyano. And our flesh can be so loud. Sometimes it becomes lazy. 'Di ba? Ang flesh natin, tulog na lang. Sunday, tas maulan, sarap. Tas yung pinapatugtog ng kapitbahay mo, air supply medley, sarap matulog. Kaso sabi ni brother din, kailangan 8 a.m. nandun kayo. Scheduled ako, oh my gosh, Lord, bakit? Yan yung sinasabi ni Paul, you have to make yourself disciplined and under control. Okay, tinatamad ka, kailangan ko ibangon para mawala yung antok ko. That's mastering your body, not your body mastering you. Your master is not your emotion or your cravings. Dapat ang cravings mo ang sumusunod sa'yo. Hindi, mali. Wag ka,
Diba? Pag nagpa-fasting ka, kahit ang sarap ng samgyup, hanggang 8 ka lang pwede kumain. Bukas ka na ulit kumain. Ako po ganyan eh. Bukas na. Nagugutom ako 12:00. Bukas na, 8 a.m. Kasi kailangan mo i-control sarili mo eh. Sabi nga, put it under control. Kasi if not, your emotion will control you. So if you feel lazy, if you don't feel like it, okay Lord, ayoko ngayon. Ayokong gawin yung tama ngayon. Gusto ko magsalita ng masasamang words. So paano tayo na iba? Paano tayo magniningning sa mundo kung katulad natin ng mundo? So discipline will help us prevail over those fleshly desires. Because in this world, the pressure in this culture, in this world, is yung mga carnal desires. Sabi sa Romans 7:18, "For I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh." Ito pong tawag ng laman natin, yung emosyon natin, pag-iisip natin, minsan puro kasinungalingan. "For I have the desire to do what is right." Gusto ko naman gawin yung tama. But not the ability to carry it out. So kailangan mong i-train ang katawan mo kung kailangan gumising ng maaga, kung kailangan patayin ang TV para lang magkaroon ka ng time for the Lord. You set yourself apart. Give space to God in your life. Kasi sabi, kahit gusto kong gawin yung tama, pero dahil natamad ako, wag na lang. Dahil nalulungkot ako today, gusto ko lang magpaka-emo ngayon, Lord. Wala mo ng joy of the Lord. Emo lang ako. Sad girl. Sabi ni Lord, victorious ka ni. Ano pang kinakalungkot mo? Nabuhay na ako, hindi na ako patay, sabi ni Lord. Ba't ka pa nagdadalamhati, hindi na ako patay, sabi ni Jesus. Maligo ka na. Diba? Yan yung kasabihan eh. Bawal maligo kasi patay si Lord. Buhay si Lord, maligo ka na. Huwag kang tinatamad. Diba? You don't need, for you to be disciplined, you don't need to feel like it. Tandaan nyo kapatid, motivation will get you started. Kaya nga you desire it eh. Gusto ko naman talaga Lord. Gusto ko naman maging mabuti. Gusto ko naman talaga maglingkod. Gusto ko lumago. It's the motivation that will get you started. But it is your discipline that will keep you going. Para magpatuloy ka kasi hindi all the time motivated ka eh. Hindi all the time gusto mong mag-pray. Hindi all the time gusto mong sumigaw, magpuri. Pero kailangan mong, kaya nga sabi ni David, diba, sa Psalms punong-puno, "Bless the Lord, O my soul." He's commanding his soul. Kahit nalulungkot ka, nade-depress ka, bless the name of the Lord. Give praise. So imagine if David was overcome by his emotions, wala tayong binabasang Psalms ngayon. Wala siyang pagpupuri sa Panginoon. Naintindihan natin. So, ngayon pa lang, habang kalmado pa lang, train yourself. So that when the time comes na kailangan may temptation, you're able to say no. Bless the Lord, O my soul. Wag kang depress-depressan dyan. Okay, nalulungkot ka, hindi yan to cancel, hindi yan to ignore. Pero sabi, kahit may pinagdadaanan ka, you have enough reason to think and give praise to God. So give praise to Him. Naintindihan? So yung desire, kailangan ma-overcome natin yun. And it's the discipline that we need. Self-control. And then the last table that we have there. Makikita natin kung paano in-exemplify ni Apostol Pablo yung strategy, 'di ba? Si Paul po ang isa sa magaling o pinakadisiplinadong disipulo ni Kristo. Ito po, hindi lang basta tinuro ni Paul ang about discipline, he modeled it. Minodelo niya. Diba? So makikita natin in the pattern of discipline yung strategy ni Paul at yung practice of discipline, malalaman natin paano natin siya pwedeng gawin ngayon para tayo rin ay namumuhay ng may disiplina. So let's take a closer look at Paul, not just what he believed but how he lived. The first one is purpose-driven. Philippians 3 verse 14, sabi nga po dito. Can we show Philippians 3:14? "I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus." In everything that Paul went through, iisa lang ang goal niya. I keep pressing on.
Pag sinabi pong press on, pa-forward. I keep moving forward. Towards saan? Sa goal. May goal si Paul. At ano ang goal ni Paul? Upward call of God in Christ Jesus. Ibig sabihin ko, ano yung calling ng Panginoon sa buhay niya, kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa buhay niya, kung saan siya makakarating kay Kristo, yun ang dadaanan niya. I keep pressing on towards that kasi that's my goal, for God to be glorified in my life. That's my goal. To do what God has called me to do, that's His goal. Kaya nga kahit mga shipwreck, kahit na kulungan, kahit na ibit pa siya, di ba? Inabuso siya physically, kinulong na siya at lahat-lahat, natuklaw na siya ng mga kung ano-ano dahil kaka-mission niya sa kung saang lugar. Kapatid, he keeps pressing on. Because Paul was purpose-driven. He knows his purpose. Anong dapat kong gawin? Kaya what does it mean for us? Yun yung sinasabi dito sa practice of discipline. This is our practical, how we can apply it in our lives. Define your direction. That's the first thing. If Paul was purpose-driven, tayo din, we have to know our direction. Anong goal mo? Bakit ka nag-aaral ng salita ng Diyos? Bakit ka nagpapadisciple? Bakit kailangan mong makilala ang Panginoon? Anong goal mo? Clarify your calling. Know what you're aiming for. Kasi sabi nga, hindi ka lang basta parang boksingero na nanununtok sa hangin. Wala kang target. Mapapagod ka talaga, kapatid, pag di mo alam kung anong goal mo. So ang goal natin hindi umangat sa posisyon, ang goal natin is to continue to glorify God in our lives. Kahit saan Kanya ilagay. To go where God calls us to go. To speak to whoever God wants us to speak to. Doon nag-glorify ang Panginoon. Tang sabi, develop daily disciplines. Let's look at Proverbs 21 verse 5. Sabi, the plans of the diligent lead surely to what? But everyone who is hasty comes only to poverty. Plan. Gusto kong matutunan ng salita ng Diyos? Plan. 5 minutes a day, every morning, magbabasa ako. Habang wala pang tumitimlaok na manok para walang maingay, mag-aaral ako. Because I wanna know. Gusto kong magaling na keyboardist, magpa-practice ako, magpapatrain ako sa leader namin. Kung saan ako matututo. Kasi ang goal ko, makapagtugtog ng instrumento. So mag-aaral ako, magpapamentor ako. Yun kapatid. Have a goal in everything. Kahit sa pera mo, hindi ka lang yung gastos ng gastos. Sabi nga, hasty comes only to poverty. Kasi di mo alam kung ano eh. Pero pag may pinag-iipunan ka, kahit tuyo ulamin mo everyday, makabili ka lang ng Jordan. Fully paid. Walang kidney na wala. Diba? Set a goal. Para nadidisiplina mo yung sarili mo. And sabi, develop daily discipline. Discipline is not built in a day. It's built daily. Champions aren't made by big moments, but by daily motion. Sabi sa Psalm 1 verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Develop daily. Yung day and night po, araw-araw yan. Isang araw. So if we want to grow spiritually, if we want to grow in our faith, in our relationship, develop a daily habit. Dati nga po, okay pa yun sa 3 p.m. habit. Nare-remind ka, ay may Lord pala. Pray ka, di ba? Kasi ganun po kami nung kapatid ko eh. Magbubugbugan kami kasi nanonood kami ng cartoons, ginagaya namin yung Bioman. Anong taon yun, yung Bioman? Nakikita yung taong ko. Bioman, kasi ginagaya namin. Ako yung pink, siya yung red. Tapos pagka lumitaw si Jesus sa 3 p.m., hindi kami magkakukulit. Kasi alala, ay si Lord pala nandyan. Kasi, di ba sabi kukunin ka ni Lord pagka makulit ka. Nare-remind ka every day to be good. To do what is good, to do what is right. Because you set something na habit mo when it comes to your spiritual. You pray. Kaya pag dumating ang pagsubok, hindi mo nakakalimutang magdasal. Kasi ginagawa mo na siya araw-araw. Hindi mahirap sa'yo mag-fasting kasi nagiging regular ang fasting sa'yo. Hindi problema ang Bible study o ang preaching ng word kasi
binabasa mo na siya everyday, kaya nga, he delights in the law of the Lord. We will not be delighted Christians when it comes to preaching of the word if we do not read it every day. Ba yan? Dami namang verses ni Pastora today. Nagpa-handout pa. Kaya nga po kasi marami, kaya tinulungan ko na kayo Kasi ayokong mawala sa inyo yung word So, develop daily discipline. Pangalawa, Paul has a passion controlled. In 1 Corinthians 9, verse 25, sabi, every athlete exercises what? Self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. Ibig sabihin, yung mga atleta, nag-i-aim sila sa mga temporary, yung nabubulok na bagay, yung nasisirang bagay. Pero tayo, ang magiging prize natin, eternal prize, eternal reward. Hindi natatapos. Kaya how much more yung value nun? Yung makukuha mo if you stay faithful and disciplined until the end. Diba? Talaga namang shine bright like a diamond ka talaga in this world. So 1 Corinthians 9:29, sabi nga po, Paul didn't let his desires drive his decisions. He didn't allow his emotion to dictate his direction. He practiced to master his body. Master over his body. So kung 1 cup a day ng rice, 1 cup a day of rice. No, bukas ulit. Ganyan po ako. Kung makikita nyo, gugutom talaga ako. Naalala ko yung mga samgyup days ko. No. Kailangan mo maging boss doon sa katawan mo, hindi sa cravings mo, hindi yun yung magdedirect. Kasi may goal ako. Kailangan ko magkasya sa wedding count ko next year. Kasi kung hindi, pangit ko naman doon. Hindi, joke lang. Hindi, kasi mawa akong table doon, no? Pasabi ng mga bisita, ito ba yung buffet? Diba? Kaya gusto ko rin syempre magpapayat. May goal ako. Kailangan magkasya ako sa wedding gown ko. Kaya yung no ko today will determine my destiny sa February. Kaya kailangan ko galingan. No! Diba? Kung acidic ka, kape ka pa rin ng kape. Paano ka nga naman makakapag-serve kung Sunday, ina-acid po kasi ako. Bakit? Nagkape kasi ulit ako ang galing. Diba? Naintindihan? Kaya tayo as servants, we take care of our body. We master over our body. Para tayo rin tumagal in serving in the ministry. Hindi tayo makakapag-serve kung sakit. Lagi tayo may sakit. Kasi bawal na nga yung red meat, nag-red meat ka pa. Kaya imbis na yung gitara mo yung gumaganon, yung paa mo kasi sakit na. Diba po? Pero gusto ko na kayo bigyan ng imahe para maintindihan nyo bakit kailangan din ng disiplina over our body. Control. Control your emotion. Control your passion. Hindi ko sinabing huwag kayong makaramdam ng lungkot. Pero don't let the lungkot direct you in other things. Huwag niyong hayaan ang lungkot nyo, i-direct kayo sa alcohol. I-direct dapat kayo kay Lord. Nalulungkot ka, mag-pray ka. Ganunin mo yung sarili mo. Nasasaktan ka, give it to God. Kay God mo ilabas yung galit mo. Huwag dun sa kapitbahay mo. Di ka naman inaano ng kapitbahay. Diba? So, master over your body. So what we can do now, diminish distractions. Pag sinabing diminish distractions, kapatid, Jesus learned how to withdraw to quiet places. So should we. Ibig sabihin, dapat tayo ang nagtatalaga sa sarili natin ng oras with the Lord. Not your busy schedule lang magdidictate kung may time ka ba kay Lord o wala. Ikaw ang maghahanap. Sa oras ko na to, meron akong isang break mamayang 12, 1 hour yon. Doon ako magbabasa. Hindi yung, wala kasi. Wala talaga akong time ngayon, full time ako this day. Kapatid, sa 24 hours, wala man lang 5 minutes for the Lord. Si Lord nagbigay ng 24 hours. Di ba nakakaiyak? Pagka nakikita natin yung mga rasunan natin kay Lord, ako nga, Lord, parang hindi naman, parang hindi siya allowed na excuse. So ikaw ang mag-dictate sa busy schedule mo. Saan ako dyan magsiserve? Saan ako dyan magpipray? Kasi kailangan ko magpray. Kailangan ko magbasa.
Kailangan ko mag-life group. Kung minsan na lang kayo magla-life group in a week, kapatid, isang gabi ka lang na hindi makakatulog ng maaga o makakanood ng Netflix. Sa Netflix nga, nagpupuyat tayo eh. Pag-attend pa kaya ng life group. Nakatulog ako. Pero pag maganda yung episode, isa pa. 2 a.m. na, isa pa. Pero pagka malalapit na yung 7 p.m. live group nyo, 6:45, nakakatulog ka. Tapos ang sasabihin mo sa leader mo, sorry po, nakatulog ako, pagod kasi ako eh. Tapos the following day, gano'n din naman yung time niya, labas niya kasi full time. May kita mo, nasa Starbucks. Ang story niya hanggang 11:30 p.m. Naka-uniform pa. Pag nga gano'n, di tayo napapagod, no? Hindi ko naman po sinasabing masama yun. Pero kung ano yung para kay Lord, ibigay nyo. If that's the time, you create time. You set the time. So diminish distractions, ikayong mag-alis sa sarili nyo kung saan kayo nadidistract. Patayin ng Netflix kung kailangan patayin ng Netflix. Patayin ng TV kung kailangan patayin ng TV. Alisin ang cellphone kung diyan kayo nadidistract. Do life with disciples. One thing that will encourage you to keep going and to hold you accountable is when you do life together with the brethren. Sabi dito, find accountability. Discipline grows best in community. Kasi kapag nandun ka sa time na ayaw mong gawin, someone will say, okay, you know what? Let's pray together. Let's do it together. Kailangan mo ng kasama? Sige, let's study together. Nangihina ka ngayon, let me pray for you. Kung di mo magawa, let me still pray for you. Let me encourage you. Kaya kapatid, yung disiplina, hindi nawawala yun when someone is there also to remind you. Kapatid, hindi tama yan. Say no to that. Paano kung yung isa rin nagkikrave? Bawal ako mag-samgyup kasi nagpa-fasting ako eh. Parang sarap nga na samgyup, no? May kasama ka ganun din. Tara, sige bukas na lang tayo mag-fasting. Diba? So find someone na magiging accountable sa'yo. That's the beauty of growing with others. Wala pong nag-grow ng mag-isa lang. So find accountability, do life with disciples. Sabi sa Ecclesiastes 4:9-10, 2 are better than 1 because they have a good reward for their toil. For if they fall, one will lift up his fellow. But woe to him who is alone. When he falls, he has not another to lift him up. Kasi yun nga susubukin tayo. So kung saan ka mahina, may magpapalakas sa'yo. May aakay sa'yo. May tutulong sa'yo. Pero kung walang nakakaalam ng pinagdadaanan mo, who's gonna pray for you? Who's gonna cover for you? Who's gonna help you? Who's gonna support you? So you have to allow yourself to grow with others. Do life with disciples. And then the last thing, Paul was pain resilient. Paul endured beatings, prison, shipwrecks, but he never gave up. He never gave up kahit masakit, mahirap, madilim. Discipline taught him to press through the pain. Parang atleta lang po di ba? Sabi nga nila, the more na sumasakit, mas maganda. Di ba? Kaya kahit sumasakit, sige lang, go mo, gamitin mo pa rin. Diba? Yung pulikat nga po, diba? Pag the more mong hindi ginagalaw, mas sumasakit. Kaya kailangan galawin mo kahit masakit para umayos. Ganon din po pag may na-broken yung joint mo. Kailangan siyang ikabit kahit masakit para umayos. Pero kung hindi siya gagalawin, dahil masakit, ganon lang. It will be useless. So pain resilient until the end, let your faith be active. Kahit masakit. 2 Corinthians 4:16 sabi dito, we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. Why? Because God's grace is abundant and His mercies are new every morning. Hindi left over ng kahapon yung grace and mercy ni Lord. Laging bago, sabi nga ni Brother Marlon. Laging fresh. Kaya lagi kang nare-renew every day because of God. But if you're not coming to God every day, nawi-waste away ka talaga. Hanggang sa matuyot ka na ng matuyot. Paano ka nga naman tatatag kahit masakit na? Paano hindi ka mag-give up kung tuyot ka pagdating doon sa time na mahirap? So every day renew, discipline.
So what we can do in our practical way, yan po si Paul, ito po sa atin. For us to not lose heart, to not give up, we need to depend on the divine strength. Discipline is spirit-empowered, not self-empowered. Kahit gustuhin mo, without the help of God, without the help of the Spirit of God in you, you can never do it. Kaya what you need to do every day, Lord, give me strength today. Lord, lead me today, every day. Lord, keep me safe today. Help me to stay in control. Holy Spirit, mag-manifest yung self-control sa akin. Di ba ikaw yan? For me to say no, sabi there's grace of God. Kaya sabi kay Timothy, the grace of God will lead you to say no to ungodliness. So depend on divine strength. Galatians 5:16 sabi, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. The last thing, delight in progress. For us, we need to learn how to delight in progress. How do I say it? Discipline is not about never failing. You will fail. But discipline is about not quitting. Kaya kung ma-stumble ka, get up. Keep running. Hindi pa tapos ang paligsahan. Kaya nga, we do not lose heart. We are being resilient until the end. Sabi nga sa Proverbs 24:16, the righteous falls 7 times and rises again. But the wicked stumble in times of calamity. Big sabihin, madapa man tayo ng 7 beses, tatayo at tatayo pa rin. Pero ang mga taong nadapa at hindi na bumangon muli, sila ang mananatili na nakadapa. So sabi, rise again. Discipline is about never quitting. Every champion has bruises. Every champion has kalyo. Kasi may kita mo, di ba? Yung marka ng strict training mo, na kahit mahirap yung training, hindi ka nag-give up kasi may goal ka, may gusto kang makita, gusto kang ma-achieve. Don't quit in the storm. Keep showing up. Kahit mahirap, just show up. Celebrate small wins. Hindi ko man feel today, pero nakarating ako ngayong Sunday. Congratulations, self. You did great. Now keep doing it. Hanggang sa lumakas ka dyan, keep doing it. God will give you strength and He will strengthen you. Sabi nga ni Paul, for it is Jesus Christ in us that will strengthen us. I can do all things through Christ that gives me strength. Do all things. Kaya mong mapagtagumpayan, mapaglakbayan ng lahat, kahit na anong pagsubok, because of the Lord in you. Lastly, can we show that quote in the beginning? Discipline is what makes the difference between running aimlessly and running victoriously. For us to shine until the end as children of God in this crooked generation, it is the discipline that will set us apart. Focus on Jesus. Fix your eyes on Jesus. Kung siya ang nagsimula ng pananampalataya mo, kapatid, siya ang magtatapos ng pananampalataya mo. Kung naniwala ka ngayon, mas magiging totoo yan kapag iniharap mo ang pagsubok kasi sa pananampalataya mo sa Kanya. Kaya huwag kang mag-give up, kapatid. Continue to discipline yourself. Control yourself. Say no to the ungodly. Say yes to what is godly. Huwag po natin pagbaliktarin. Then you will see yourself growing victoriously in Christ. Amen? As we end this one, I hope na fill out nyo yung mga handout nyo. It's a lot. I know it's a lot. But it's time, mga kapatid, that we learn how to step up and how to live our life as champions of God, as children of God in this dark time. Discipline is not optional for champion. It's the operating system of the victorious Christian life.
Discipline today will determine your destiny tomorrow. Discipline is hard, but it's what separates champions from the crowd. Kapatid, the world is full of pressure, but the world is it's not our friend, but it's God who calls us for eternal reward. Amen? Huwag niyong kaligtaan yun ang goal natin. Until the end, makarating tayo kung nasaan ang Panginoon.